Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po muli sa ating barangay. Ako po ulit si Boy Capre. At tunghayan po muli natin ang isang kwento na mula po sa tunay na pangyayari. Pakinggan po natin. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roel. At nangyari po ito taong 2013 sa Northern Samar. Nakatira kami sa isang liblib na baryo na kung tawagin ay Katutugan. Parte pa rin po siya ng Northern Samar pero nasa tagong lugar na ito. Maliit lang naman ang baryo namin. Kumbaga sa laman ng posporo, ganun lang siguro kadami ang bilang ng mga tao ron. At katulad din ng sukat ng posporo, paresukat ang sukat ng aming lugar, yung kabuuan nito. Wala nang ibang mga direksyon pang makikita. Kumbaga 1,000 lang. Dito sa baryo namin, pangunahing trabaho namin ang pagkukopra, pag-aani at pag-aabaka. At dito ay bantog rin sa amin ang mga iba't ibang katatakutan. Kaya kung bago ka sa aming baryo at nagkataong pumunta ka sa amin, mag-ingat ka sa bawat galaw mo, lalo na sa mga pananalita mo. At kung sino ang babanggain mo. Dahil hindi mo alam kung kailan sila susugod at gaganti. Hindi mo alam kung sino sa kanila ang mangkukulam, o sino yung aswang, o yung tiktik, o yung naglalagay ng lason sa mga pagkain. Ganyan kabrutal yung lugar namin. Sanay na lang kami. Kumbaga, patibayan ng sikmura. Pero ang mga nabanggit ko kanina ay ayon lang sa kwento ng lola ko. Posibleng haka-haka lang ang mga nabanggit ko. Gayun pa man, para sa akin, yung mga naikwento na yun ni lola ay totoo. Sa loob ng 20 taon na paninirahan ko rito, marami na akong karanasan. At isa rito yung nangyari noong 2013. 13 taon pa lamang ako nito. Galing kami nun nila lola sa San Antonio. Isa rin itong lugar na hindi naman masyadong malayo sa Katutugan. Isang liblib na lugar din ang San Antonio. Alamak dito ang mga aswang, mga mangkukulam, at yung mga taong kiluan. Sila yung naglalagay ng lason sa pagkain. Yun ang tawag namin sa kanila. May kapistahan sa nasabing lugar. At nung taong ito, wala pang pandemya. Kaya maraming mga dumayo at karamihan sa mga dayo ay mga taga-Nabas. Ang totoo niyan, ang Nabas ang pinaka-hometown namin na parte ng Northern Samar. At ang lugar namin ay dito konektado. By province kumbaga. Katulad ng nakasanayan naming kultura, may iba't ibang mga palaro kapag piyesta. May color game, merong tinatawag ng Wheel of the Wheel. Siyempre may sabungan. Marami pang iba. Nasa bahay kami ng kaanak namin nun. Ako naman ay tinutulungan ko si lola sa paggawa ng kanin sa kusina. 3 na lang kaming magpapamilya. Ako,
si Lola at Lolo ko. Si Lolo ay nasa bahay namin, dun sa aming baryo. Siya ang naiwan dong bantay sa bahay namin. Kami lang ni Lola ang pumunta sa fiesta bilang pagsunod sa tradisyon. Wala namang kakaiba nung mga panahon yun. Nagkaroon lang siguro ng medyo katakatakang pangyayari dun sa taong nagluluto ng mga putahe na nasa kusina rin. Bali nung mga panahon na yun, siya ang nagpresentang tagaluto. Ayon kay Tia, binayaran na lang daw niya yung tagaluto na to na nagmula pa sa San Miguel. Yung tagaluto na yun, nung makita ko siya, parang nakaramdam ako ng takot. Pero pilit kong binabaliwala. Pero nung muli itong tumingin, dun ako nakaramdam ng kaba. Medyo may edad na yung tagaluto. At ang suot niya noong mga panahon yun ay kupas ang mga damit. Tapos maiitim ang mga kuko. Nagtataglay din ito ng mahabang buhok. At maging ang mga balbas niya ay mahaba din. Miski yung kilay nito ay mahaba na rin. Mahaba na abuhin ang kulay. At kung titingnan mo talaga, ay para siyang ermitanyo. Ngunit panay ang titig ng lalaki sa akin. Wala namang masama dun, pero ang nakapagtataka lang kasi, parang kakaiba yung titig niya. Parang may hindi magandang nangyari. Kaya lumapit na lang ako nun kay Lola. Sabay sabi ko sa kanya, "Lola, kalain mangulaw si Tuyana ni Paragluto." Ang ibig sabihin Lola, kakaiba po tumingin yung nagluluto. Yun kasi ang salita namin, waray. Nang narinig ni Lola yun, ay natigil si Lola nun habang ginagawa yung chocolate moron sa dahon ng saging. Tumitig din ito sa tagaluto. Napansin ko ding medyo nakakatakot yung boses ng tagaluto. Narinig ko itong parang kumakanta kanina. At yung kinakanta niya ay patungkol sa hiluan o yung tagalason. Isang kantang waray nun yung kinakanta niya. Napansin siguro nung lalaki na nakatingin din kami sa kanya. Kaya lumingon ito sa amin at ngumiti. Doon ay nakita ko ang ngipin nitong manilaw-nilaw na parang pabulok na. Parang kalawang sa bakal ang kulay. Marahil ay nagnganga ito, kaya ganun ang kulay ng ngipin. Marasa itong nagluto, Nonoy. Asawa itong san patod sim ante. Wika ni Lola nang ibig sabihin ay masarap daw magluto yung lalaki. Dahil asawa raw ito ng pamangkin ni Tia. Ngunit medyo malayo na itong kaanak namin. Tumango na lamang ako at ipinagpatuloy namin ang aming ginagawa. Mga bandang 7:00 na ng gabi ay nagpaalam kami kay Tia na aalis na kami dahil walang kasama si Lolo sa bahay. Bago umalis ay pinabaunan pa nga kami ni Tia ng karne na niluto nung lalaking kanina. Pinabaunan din kami ng mga kakanin at sinabing bumalik daw kami sa mismong araw ng piyestahan. Noong araw din yun ay napansin namin yung tagaluto. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan pero nakatitig pa rin siya sa akin at sa akin lang siya tumitingin ng ganun. Sobrang nakakailang at parang kakaiba yung takot na nararamdaman ko kapag tumitingin siya ng ganun.
Umuwi na kami. At dahil bisperas na ng piyesta, medyo maingay ang kalye ng San Antonio. Bawat purok ay may nag-iinuman at nagbibidyoke. Sa kanilang plaza naman ay ginaganap ang sayawan. Dumiretso lang kami ng lakad ni Lola at doon kami sa main road naglalakad. Maglalakad lang kami pa uwi dahil wala nang scooter nun. O yun yung sakayan namin papunta't pa uwi. At dahil gabi na ay wala nang bumabiyahe. Buti na lamang ay may dala kaming spot o flashlight na magsisilbing ilaw namin sa aming lalakaran. Medyo may kahabaan ng kalyeng nagdudugtong sa San Antonio at Katotohanan. At hindi lang malayo, puro malalaking puno pa ang nasa paligid. At dahil madilim na, ay may samot-sari kaming naririnig sa paligid. Mga pawang mga huni ng ibon at mga insekto. Kasalukuyan lang kami naglalakad ni Lola. Gamit-gamit na namin ang flashlight dahil madilim na talaga ang paligid. At habang naglalakad ay nag-uusap lang kami. At patungkol pa sa mga aswang at mga engkanto ang pinag-uusapan namin ni Lola. Tinuturuan lang ako nun ni Lola na mag-iingat daw ako sa dinaraanan ko. Lalo na kapag gabi at palaging magpasintabi sa dinaraanan dahil may mga nilalang daw na hindi nakikita ng ating ordinaryong paningin. Sanay na ako ron sapagkat lubhang mapaniwalain si Lola sa mga ganyang bagay at sa mga pamahiin. Tahimik lang ako habang naglalakad. Pero napahinto ako bigla sa paglalakad nang may marinig akong kakaibang tunog. Pakiramdam ko ay parang mula sa isang malaking nilalang yun na nasa himpapawid. Naisip ko bigla na imposibleng maging ibon yun dahil wala namang ganong kalaking ibon na lumilipad paggabi na halos sakupin na ang buong paligid dahil sa paglipad. Kay Nano tinuko ka po. Wika ni Lola. Sinabi nito kung bakit daw ako tumigil sa paglalakad. Medyo may problema na si Lola sa pandinig. Kaya halos pasigaw ko na sinabi ang aking napansin. Matapos yun ay inilawan ko ang paligid, pati ang mga puno at sa likuran namin. Wala akong nakita. Siguro namamalikmata lang ako. O dahil napapagod na rin ako sa kakalakad. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglalakad namin ni Lola. Ilang sandali pa ay nakarinig ulit ako ng ingay na parang may mga nagtatago sa itas ng puno. Parang palipat-lipat ito sa punong nadadaanan namin. Ngunit ang paglipat nito ay lumilipad at naghuhuni ng nakakatakot na tunog. At ang bawat lipad nito ay parang dambuhalang hayop na nagmamadaling kunin ang kakainin niya. Sa puntong yun, dun ko na napagtanto na parang kami ang pinupunterya nung nilalang na yun. Parang kami ang magiging pagkain niya. Dun ko din na pag-isip-isip na malamang hayop nga ang sumusunod sa amin. Isang mabangis na hayop na mula sa gubat. Ngunit hindi siya literal na hayop. Isa itong hayop na aswang.
na mukhang may balak sa amin dahil kanina ka pa kami sinusundan. Naisip kong tama ang hinala ko kanina pa. Kaya mabilis kong inilawan ang pinanggagalingan ng ingay. Nung marinig ko ito sa bandang taas ng puno, sa gawing kanan ko, inilawan ko ito. Pero parang nagpapalipat-lipat ang paglipad nung nilalang na yun. At sa laki nito ay mabilis itong nakakapagtago. Kaya nabubuo na sa aking isipan na baka aswang to. Dahil sa huni at tunog na nililikha nito, sigurado akong malaking nilalang to. Kasi sinabihan ko na si Lola na bilisan na namin ang aming paglalakad. Dahil mukhang may sumusunod talaga sa amin. Mabuti na lamang at kahit may edad na si Lola ko, ay medyo maliksi pa ito. Batak din kasi kami sa pamumuhay sa probinsya. Pinatay ko na yung flashlight at mapibilis na ang mga hakbang namin ni Lola. At sa kakalakad namin ay hindi namin napansin na medyo malapit na kami sa mismong lugar namin. Kaya nabuhayan kami ng pag-asa. Kaya lalo pa kami nagmadali maglakad. Pero ganun na lang ang kaba ko nang marinig namin ni Lola ang isang nilalang na lumilipad na parang sasalakayin na kami. Mabibigat at mabilis ang pagpagaspas ng mga pakpak nito. At tila pasugod na ito dahil sa tunog ng pagaspas na ginagawa niya. Ang pagaspas ng pakpak nito ay tila dilubyo ang dating sa akin. Hindi ko malaman pero mukhang matalas ang pang-amoy ng aswang dahil kahit madilim na, ay natutuntun pa din kami. At dahil papasugod na yung aswang, ay wala na kaming magawa. Dahil kahit anong bilis pa ng lakad namin, ay tiyak maaabutan kami ni Lola. Kaya naisip ko na lamang na magtago kami dun sa isang matabang puno para iligaw ang aswang. Kaya yun nga ang ginawa namin. Hinila ko si Lola papunta dun sa malaking puno na yun. At dun ko balak magtago kami. Nang biglang madapa naman si Lola sa paghata ko. Mukhang napalakas ang paghila ko. Bigla ko na lamang narinig ang papalapit na nilalang sa amin. Kaya kagad-agad kong inalalayan si Lola at gusto ko nang patayin si Lola. Pero dahil sa edad kong yun, ay tila nanginig ang aking tuhod dahil sa matinding takot. At halos hindi ko na maalalayan si Lola patayo. Napansin kong patuloy na ang paglipad ng aswang papalapit na sa amin. Papalapit na ito kay Lola. At yung takot na nararamdaman ko nina ay halos dumoble. At nung puntong yun ay papatay-patay na ang flashlight na hawak-hawak ko. Kaya ay nalug-alug ko yun. Dahil naririnig ko yung aswang ngunit hindi ko alam kung saan ito aatake. At sa kakaalog ko ay biglang sumindi ang ilaw ng flashlight. At sa hindi ko malaman na dahilan, ay pakiramdam ko sa likod manggagaling ang aswang. Kaya bigla akong pumihit patalikod. At dun ko itinutok. At pagkapihit ko, ay may nakita akong malaking nilalang. At saktong-sakto yun sa pagtutok ng flashlight. Nasilaw ito. Hindi ko gaano makita ang kabuuan ng itsura nito. Pero kitang-kita ko na nagtataglay ito ng malalaking pakpak. At parang biglang kumilos ng mabilis papalayo.
naisip ko na takot pala ito sa silaw ng flashlight. At sa pagtalilis nito sa pag-alis, ay dun ko napansin ang kabuuan ng aswang. Nakakatakot ang itsura nito. Maitim ang pakpak nito na parang sa paniki, ngunit sobrang laki. Nagtataglay din ito ng mahahabang pangil at kuko. At kasabay nun ay parang may mga laway na nagmumula sa bibig nito. Mabalahibo ang katawan. At isa pa, yung nakakatakot na huni na nililikha nito. Abot-abot ang kaba ko nung gabi na yun. Ngunit, ganun na lamang ang hawak ko dun sa flashlight. Dahil yun ang tingin kong natatakot siya. Ngunit ilang saglit pa, ay muling sumugod ang nilalang na yun. At kaagad kong itinutok yung flashlight kagaya ng ginawa ko kanina. Akala ko sapat ng ilaw ng flashlight para mapalayo namin yung aswang. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi na ito ininda ang silaw. Kaya napasigaw na ako nun ng tulong dahil sa sobrang takot. Napasigaw na rin ako at napatawag kay Lola. At sa hindi ko sinasadya, ay napaakap ako kay Lola sa sobrang takot at napadasal. Walang ano-ano ay sinugod kami ng aswang. At nakita kong hinawakan ng aswang ng mahigpit si Lola sa kanyang kamay. Ngunit bigla rin itong binitawan ng aswang. Nagulat ako sa reaksyon ng aswang dahil tila napaso ito pagkahawak kay Lola. Sa kabila ng takot ko, ay nakaramdam ako ng labis-labis na pagtataka. Muling umatake yung aswang. At sa pagkakataong ito, ay muling humawak ito kay Lola. At dalawang kamay ang gamit nito. Kitang-kita ko ang maitim na balat nito na balot ng mga balahibong na parang turis-turis. Humawak ito kay Lola at balak hilahin si Lola pataas. Ngunit napaigtad ulit ang aswang at napabitaw kay Lola. May parang kung ano kay Lola at tila napaso ang aswang na to. At muli itong lumayo sa amin. At dahil dun, nagkaroon muli ako ng lakas ng loob. At itinuto ko yung flashlight sa mukha nung nilalang. At doon ay umangil ito ng napakalakas. At lumayo lalo ito sa amin. Lumipad papalayo. Hanggang sa hindi na namin ito matanaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang natakot sa amin yung aswang. Pero bukod dun, ay isa lang ang pinagpapasalamat ko. At iyon ay yung ligtas kami ni Lola. Inilawan muna namin muli ang paligid bago kami tumayo. Magpapatuloy na sana kami sa paglalakad nang mapansin kong mayroong mahabang buhok sa damit ni Lola. Mukhang galing yun sa aswang nung sinugod kami kanina. Nagulat ako nang kinuha ni Lola yun. At saka kami nagpatuloy sa paglalakad. Pagkadating ng bahay, ay agad naming naabutan si Lolo. Nakaduyan ito sa loob ng aming bahay. Gamit ang lampara at flashlight lang din. Yun ang gamit namin na pailaw
dahil wala pang kuryente sa amin. Agad naming ikinuwento kay Lolo ang naranasan namin kanina sa daan. Maupay! Maupay! Waray kam kahanaw! Sabi pa ni Lolo na sinasabing mabuti at walang masamang nangyari daw sa amin. Tungkol sa salitang nangyari, napaisip na lang ako bigla kung bakit hindi makalapit yung aswang sa amin kanina. Kaya tinanong ko yun kay Lola, sapagkat nagtaka talaga ako. Maya-maya pa'y nagsalita si Lola. May panubol kasi ginhimusim Lolo. May agimat ako. Ginawa ng lolo mo, sabi pa ni Lola. Ang tinutukoy ni Lola ay yung tungkol sa tansong bala na ang laman daw ay katas ng kalamansi. Sabi kasi ni Lolo, takot daw ang mga aswang sa mga bagay na yun. Kaya kahit sugurin pa raw kami ng aswang, hindi daw nila kami makukuha o mabibiktima dahil mapapaso sila sa kalamansi at sa tansong bala na yun. Iyon ang paniniwala nila Lolo. Litong-lito ako ng mga sandaling yun at naguguluhan din ako. Bakit sa tinagal-tagal ko naglalakad dun, kaming sinugod ng aswang? Ang daming katanungang tumatakbo sa isipan ko. At iniisip ko kung sino yung sumalakay sa amin. Hanggang sa napatigil ako nang makita ko yung buhok ng aswang na dala-dala ni Lola. Napansin kong katulad yun ng buhok ng lalaki kanina sa San Antonio. Yung tagapagluto. Kaya ikinuwento ko kay Lola ang nabuo kong haka-haka. Isa lang ang nasa isipan namin, na baka aswang yung lalaking yun. Kaya nung gabing din yun, ay napag-isipan namin ni Lola na patakan ng kalamansi ang karning ipinabalot sa amin ni Tiya. Baka kasi balak din kaming yang gawin ng lalaki. Inalis ko mula sa balot ang pinadalang ulam ni Tiya at inalagay sa mangkok. Habang nakalagay sa mga mangkok at mga platito, ay isa-isa kong pinatakan ng kalamansi ang mga ulam na yun. Maya-maya pa'y halos bumaliktad ang sikmura namin nang mag-iba ang anyo ng karni. Naging putol-putol yun na katawan ng tao at halos inuuod na. Halos maduwal-duwal kami sa aming nakita. Tama nga ang hinala ko. May kakaiba sa klase ng titig ng lalaking yun kanina. At may balak pa pala ito na biktimahan kami. Mabuti na lamang at may nalalaman din si Lolo. At hindi lang basta nalalaman, marunong mangulam si Lolo. Kagaya ng mga nasabi ko kanina, laganap ang mangkukulam dito sa aming lugar at isa kami ron. At maging ako ay paunti-unting tinuturuan ng pangungulam nila Lolo. Dapat ko raw yung pag-aralan, sabi ni Lola. At nung gabi na yun, gamit ang buhok ng aswang, ay itinali yun ni Lolo sa isang manika na may nakakatakot na anyo. Pagkatapos ay may inusal na ritual si Lolo. Bukod pa dun, merong inilabas na itim na kandila si Lolo na ngayon ko pa lamang ito nakita. Doon ko nalaman
na grabe pala ang galit ni Lolo. Dahil nais talaga nito makapaghiganti sa aswang na sumugod sa amin. Tinusok-tusok ni Lolo gamit ang karayo mula sa kanyang lalagyan ang ulo ng manika. Binaon niya yun. Kasunod naman ay yung dibdib ng manika ang tinusok. Matapos yun ay pinuntirya naman ni Lolo yung liig ng manika. At hindi pa natapos dun dahil pinaikot-ikot pa ni Lolo ang mga kamay at paa ng manika. At maging ang ulo nito ay pinilipit ni Lolo. Patuloy lang sa ritual na ginagawa si Lolo. At kami naman ni Lola ay nanonood lamang sa ginagawa ni Lolo. Kinabukasan ay nabalitaan na lang namin na may namatay na lalaki sa daanan malapit sa San Antonio. Natagpuan daw yung lalaki na nakahandusay sa gitna ng daanan. Nakapilipit ang liig nito. Nakaharap ang ulo sa kanyang likuran. At maging ang kanyang mga kamay ay halos nagkalusog-lusog na parang binalian nito nang hindi malaman. Kalunos-lunos ang kalagayan ng lalaki nung matagpuan ito. At yung lalaki na yun ay walang iba kung hindi ang lalaking nakasalamuhan namin kagabi. Siya yung tagapagluto. Kagaya ng nasabi ko kanina na dapat alamin mo kung sino ang babanggain mo dahil hindi mo alam kung sino ang aswang at kung sino ang mangkukulam.